Pagpalang araw po sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo. Muli po, bibigyan po natin muli ng isang reaksyon. Ito naman po ay patungkol naman po sa unang pagdinig na sinampalaban po kay Epifanio Labrador ng mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Ayon po sa isang vlogger na si Tinig ng Karunungan, sa unang beses, unang pagdinig ay hindi sumagot si Epifanio Labrador sa Office of the Prosecutor. Ito ngayon ang matindi, Epifanio Labrador. Sa kapalang totoo pala yung sinasabi ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na isa kang duwag. Bahag ang buntot mo. Dahil yan, pagdinig pa lang yan, hindi ka pa ikukulong dyan. Bakit di ka na humarap? Kung talagang matapang ka at talagang wala kang kinakatakutan, harapin mo to. Harapin mo yung mga kasong isinampa sa iyo ng mga kanib sa Iglesia ni Cristo. Konti lang naman yan. Buong Pilipinas lang naman yan. Lilibutin mo lahat yan at pag hindi ka nakapag-attend sa mga hearing, doon lang naman magkakaroon ng arrest warrant. At doon lang naman pwede kang makulong. Ano lang naman yan? Ay pagkakulong, sanay ka naman yan, di ba? Kasi sabi mo nga, nakapatay ka na at dati ka nang nakulong. Ano ka lang dyan? Sanay ka na makulong, kaya baliwala sa'yo yan. Ayos lang yan. Kayang-kaya mo yan. Ikaw pa ba? Sa dami ng mga tumutulong sa'yo, mga politiko, mga pare, mga pastor, di ba? Yan lagi mo sinasabi, maraming tumutulong sa'yo ng mga kababayan natin at maraming naniniwala sa'yo. Ngayon, mas naniniwala naman ako doon sa sinasabi ng isang kapatid sa Iglesia ni Cristo na hindi ka sumipot. Kaya ang naging konklusyon ko naman, bilang isa rin kaanib sa Iglesia ni Cristo, isa kang duwag. Duwag ka na, bahagang butot mo pa. Nasaan ang tapang mo ngayon? Nasaan yung talagang tunay kang lalaki, harapin mo yung mga kaso mo. Hindi na mabigat yan, hindi mabigat na kaso yan. Kayang-kaya mo yan. Marami kang pera, maraming sumusuporta sa'yo, maraming tumutulong sa'yo, ayon sa mga pinagsasabi mo sa video. Kaya buntapang kang nagpapahayag ng mga kasinungalingan na paninira sa Iglesia ni Cristo. Ngayon, harapin mo na to at good luck sa'yo. Konti lang yan, basta masabi sa'yo, konti lang yan. Buong Pilipinas lang yan. Buong Pilipinas lang yan. Madali lang yan. Madali lang yan, maniwala ka sa akin. Nakaya nga to ni dati. Hindi naman sa dati isa sa mga Tulfo brothers, nakaya niyan, naharap niya lahat yun eh. Lang sa ibang paraan. Ganyan na ganyan din yung ginawa mo. Pinagmumura din ng Iglesia ni Cristo, pinagbintangan ng kung ano-ano kasinungalingan, kaya nasampahan din ng kasong kagaya mo. Ngayon, harapin mo to. Talagang matapang ka, harapin mo, lumabas ka sa pinagtataguan mong kagubatan. Kawawa ka naman eh. Balita ko nga, yung doon sa huling bagong video mo, nilalagnat ka na, inuubo ka pa. Nagkaka-COVID ka na ba? Paano ka naman hindi lalagnatin eh, nandiyan ka sa kagubatan? Wala kang ibang kasama dyan, kundi mga lamok. Lalamukin ka talaga dyan, lalagnatin ka talaga, magkakadinggi ka pa. Ang masakit niyan, pag nagkasakit ka, manghihina ang katawan mo. Pag nanghina ang katawan mo, lalala yung sakit mo. Pag lalala ang sakit mo, mamamatay ka na. Mamamatay ka na hindi mo lang ipagtanggol ang sarili mo. Kailangan mong lumabas hanggat maaga pa at kaya mo pa ipagtanggol ang sarili mo. Kasi, ayon naman sa'yo, marami kang mga kamag-anak na NBI na handang tumulong sa'yo. Mga abogado, kumuha ka ng abogado na handang tumulong sa'yo. Lumabas ka na. Bueno, para sa iba pang detalye, pakinggan natin tong video ni Tinig ng Karunungan. At huwag nyo rin kalilimutan, subscribe na rin kayo dito kay Tinig ng Karunungan. Huwag nyo na rin kalimutan yung pag-subscribe dito sa channel natin. Maraming salamat sa inyong lahat. Tayo, no? Mga kababayan, mga kapatid, tanda po ninyo yung isang video na ating in-upload na siguro ilang mga linggo na nga ang nakakalipas. Yun ay tungkol sa akala ng iba kasi, akala ng marami, nananakot lang tayong mga kaanib sa Iglesia ni Cristo, nananakot lang nang sabihin natin na gagawa tayo ng aksyon laban doon sa ginawa ni Epifanio Labrador.
Ngayon, nung nagsimula ng gumawa ng aksyon ng mga kapatid, kanya-kanyang puntahan na sa otoridad, nagsampa ng reklamo. Sa pamamagitan ng pagsasampa ng reklamo laban sa tunay na pangalan ni Epifanio Labrador, nakita natin na talagang ang batas gumugulong na. Sa papaanong paraan? Ito po. Few days ago, yung sinasabi po naming kapatid na isa sa mga kapatid na naunang nagsampa ng kaso po kay Epifanio Labrador, nakakuha po kami ng update sa kanila. 2 days ago, kung hindi po kami nagkakamali, yung kapatid po natin na iyon na taga dyan sa bahagi ng Metro Manila, hindi na namin sasabihin yung tiyak na dako niya, nakita niya yung proseso ng pagulong ng batas. Nang nagsampa siya ng reklamo, nag-schedule ngayon ang Office of the Prosecutor ng nasabing lungsod kung saan siya naghain ng reklamo. Ngayon, dumating yung araw ng schedule ng Office of the Prosecutor na kung saan doon sa pagtawag na yon, inanyayahan doon yung kapatid po natin na complainant. Ganon din, inanyayahan din si Epifanio Labrador na inirereklamo. Alam niyo yung gagawin, mga kapatid, mga kababayan, doon sa Office of the Prosecutor? Mediation. When you say mediation, hindi naman ito agad yung kumbaga kung tutusin nga, magaan lang ito kumpara sa dapat na ihain o ilaban doon kay Epifanio Labrador. Kasi yung nakita naman ng lahat Nakita naman ng marami kung gaano nakabigat yung ginawang paglabag ni Epifanio Labrador dito sa social media, partikular sa mga sinasabi niya tungkol sa Iglesia ni Cristo, maging sa aming tagapamahalang pangkalahatan. Ngayon, sabi ko nga, ang gagawin lang niya ng Office of the Prosecutor mediation. When you say mediation, ito yung mamamagitan lang yung otoridad sa panig ng kapatid natin na naghain ng reklamo at dito sa panig ni Epifanio Labrador. Pagkakausapin silang dalawa, maaaring isa sa mga tao ng opisina ng prosecutor nga ang mamamagitan at pagkakausapin sila para magkasundo. Isasabihin ng ating kapatid kung ano yung dapat gawin ni Epifanio Labrador para hindi na ituloy yung kaso. Ngayon si Epifanio Labrador, syempre, ang katungkulan niya bilang narereklamo, humingi ka ng patawad. 'Di ba? Humingi ka ng pasensya, ng paumanhin, ng dispensa. Di po ba? Ngayon, eto na. Dumating yung araw na hinihintay ng ating kapatid. Nagtungo siya napakaaga doon sa Office of the Prosecutor. Nag-send pa ng picture, makikita nyo sa screen. Ngayon, nung nandun na sila, maaga pa kaysa sa itinakdang oras, walang Epifanio Labrador. Buong araw, walang Epifanio Labrador na lumabas. Ni anino ni Labrador, hindi nakita doon. Kaya nga, talagang mapapatunayan na yung Epifanio Labrador, naging Epipania Labrading na. Bakit naging Epipania Labrading? Naduwag. Natakot. Di po ba? Ito yung sinasabi ni Ka Marcoleta na isang uri ng tao na hindi na dapat nagbablog. Bakit? Hindi niya kayang panindigan yung kinontent niya. Hindi niya kayang panindigan kung ano yung maaaring ibunga ng ginawa niyang kalokohan. Hindi na tayo magtataka. Bakit? Meron ngang yan Di ba? Meron ngang order of arrest pa yan na qualified theft. Pero anong ginagawa niya? Itinatanggi niya na yun daw mga nagreklamo sa kanya, sinungaling daw. Ginagawan lang daw siya ng kwento para masira siya. Epi, ang panawagan ko sa'yo, gumising ka na, gumising ka na. Ikaw na mismo yung sumisira sa sarili mo, hindi kami. Diba, nung una nga gumawa ka na ng kalokohan, kung ano-ano na ang pinagsasabi mo sa Iglesia ni Cristo, nung humingi ka ng dispensa, pinatawad ka namin. Pero anong ginawa mo? Inulit mo na naman. At ngayon na gumagawa na kami ng paraan sa tamang proseso para papanagutin ka na doon sa ginagawa mong kalokohan, kami ngayon ang lalabas na masama. Kami ngayon ang sasabihin mo na pumipigil, humahad lang sa karapatan mo sa pagpapahayag. Yun na nga ang sinasabi namin. Although we have this called freedom of speech
and expression, but still, may limitasyon ka dyan. Hindi porke nasasakop ka ng batas tungkol sa malayang pagpapahayag, pagsasalita at paglalahad, lahat pwede mo nang gawin. Hindi.